Sa isang madilim na gubat na mapanglaw, dawag ng matinik ay walang pagitan, halos naghihirap ang kaipibang silang. Sa puno ng higera, nakagapos sa gitna ng kagubatan, ay may isang matipunong tila na naghoy sa kawalan. Isang mandirigma na mula sa Albania, ngunit dinakip at ipinatapon sa labas ng kaharian. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking ginawang mali. Sa pag-ibig na ipinagkait sa akin, Laura ang aking iniibig, ba't mo ako iniwan? Sa kamay ni Adolfo, ika'y sumamat, ako nilisan. Habang si Florante walang pagod sa paghinagkit, ay may isang gererong nagngangalang Aladin, isang morong waray naliligaw ng landas, at naghahanap ng lugar nang sa kanya'y giginhawa. Kabiguan din sa pag-ibig ang kanyang pasanin, na inagaw ng kanyang amang si Sultan Ali Adab. Hindi natin aakalain na magagawa ng sariling amang agawin ang pag-ibig ng anak, ipagpalit lang sa sariling ninanais. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa ay may narinig siyang tinig ng animoy na sa kagubatan din. Ito'y kanyang pinakinggat inunawaan. Sinundan ang tinig at kanyang pinuntahan. Sa mga taghoy nitong kalumbay-lumbay, ay tila naaawa sa kalagayay kanya ding pinapasan. Para manarinig akong boses, puntahan ko ngayon. Nang makita si Floranteng nakagapos sa higera ay nagulat at nabigla ang morong mandirigma. Sa harap ni Florante may 2 leyon na nakaantabay. Nakaantabay sa pagising at handang sumalakay. Ngunit itong si Malakas ay walang uurungan, handang iligtas kahit na sinuman. Ginamit ni Aladin ang kanyang matulis na kalis sa paghawi ng mga damong hindi kanais-nais. Nahimatay na pala si Florante at ang moro'y hindi na malayan. Ngunit nakarating na pala si Aladin sa lugar na paroroonan. At pinaslang ni Guerrero ang 2 kaaway. Iniligtas ng taga-Albanyang walang kamalay-malay. Ito'y kinawala niya sa pagkakagapos at walang hirap na inaakay-akay. Hindi na pinansin pa ni Aladin ang sigaw ni Florante. Hindi na sumagot at inayaan ng umidlip muli. Hindi na kumibo pa ang siyang may katanungan. Hanggang makarating sila sa lugar ng pagpapahingahan. Doon ay magpapalipas ng gabi hanggang kinaumagahan, magpapalipas ng hinagpis at kalungkutan. Nang lumipas ang gabi at ang araw ay mataas na, napansin ni Aladin si Florante masigla. Ito'y kanyang niyakap ng may kagalakan. Ngunit itong si Florante tila'y malungkot pa rin. Talagang kaibigan. Aming kaibigan, pwede ko ba sa iyo ikwento aking pinagdaanan? At ikinuwento niya ang kanyang nakaraan. Sa isang matapat na kaibigan at maaasahan, inilahad ni Florante ang katotohanan. Katotohanan sandaling tadhana'y pinagkaitan. Si Floranteng anak ni Duque Brescio at Prinsesa Floresca ay isinalang sa kaharian ng Albania. Nang siya'y nasa kanyang 11 gulang, ay ipinadala sa Atenas at doon pinag-aral. Sa Florante, bagay mo natin sa akin. Nagkakala ko kayo makilala. Doon niya nakilala si Adolfong Buhong sa kasaysayan at ang gurong si Antenor na may busilak na kalooban. Nakilala din niya si Menandrong pamangkin ng maestro na naging matapat at malapit niyang kaibigan.
Nang wala pa si Florante, si Adolfo ang tinitingala ng kalahatan. Ngunit nang dumating si Florante, tila ito'y inagawan. Itong si Adolfo'y puot ang nasa kalooban. Ibinuhos ang galit sa isang dula-dulaan. Nang handa nang magsadulay, si Adolfo'y nanisik ng mata. Kay Florante may balak na masama. Balak nitong paslangin at totohanin. Ngunit merong isang taong si Florante handang saklolohin. Pagkaraay si Florante nakatanggap ng liham. Liham mula sa Albanyang sinilangan. Ito'y pinadala ni Doki Briseong kanyang amang minamahal. Dali-daling binasat, inalam ang nilalaman. I saved every letter you wrote me. From the moment I read them, I knew you were mine. You said you were mine. I thought Aking ina, ikaw ay pumanaw na pala. Hindi lang man kita nakapiling sa iyong huling hininga. Anong problema, aking kaibigan? Pumanaw na pala ang aking ina nang hindi ko lang naman namalayan. Pero kailangan natin tanggapin yan, kaibigan. Salamat sa iyong payo, aking kaibigan. Pero kailangan ko muna bumalik sa Albania. Walang anuman. Maingat ka, aking kaibigan, kabalik sa Albania. Nang dumating sa bayang sinilangan, niyakap ng ama sa kaharian, tila nabalot ng kalungkutan nang makita ang inang lumisan. Pagkatapos ay may dumating na liham, sasakupin ng presya ang Crotona. Bayang nanghihingi ng tulong, Florante lalaban at susulong. Nang dumating si Haring Linceo, itong si Florante ay may naramdaman, magkalahong kabat pag-ibig na makita ang anak ng hari. Pagkaraay napawi ng kalungkutan nang makakita ng babaeng napupusuan, tila napalitan ng kaligayahan at nagkaroon ng pag-asa at kasiyahan. Itong dalawa'y hindi namamalayan, puso nila'y magkasing kahulugan, hanggang sila'y maging magkasintahan at lubos na nagmamahalan. Ngunit panahoy dumating at sila mawawalay sa isa't isa. Itong si Florante makikipagdigma, ipaglalaban ang bayan ng mahal niya. Sa kagalingan nitong si Florante, bayan ng Crotona ay naibalik. Dating sakop ni General Usmalik, ngayon nasa kamay ng tunay na hari. Si Florante ay general na, at si Digma ay parating nanalo siya. Tila wala siyang kabiguan sa lahat ng kanyang nagiging laban. Ngunit isang araw ng kanyang pakikipagdigma ay umuwi sa Albania ng mag-isa. Uuwian ang kasintahang naghihintay, sa pagdating niya'y siya'y babalikan. Nang makapasok ito sa kaharian ay pinaligiran siya ng mga kawal ni Adolfong kaaway. Adolfong sinakop ang kaharian. Itong si Florante hindi makapaniwala na si Adolfong ito'y kanyang magagawa. Pinaslang si Briseo at Linceo ng walang awa, karibal pala ni Florante sa pag-ibig ni Laura. Pero paano? Nagpapanan ni Adolfo ng anak ko. Wala nang pag-asa. Na Adolfo na yun ay kailangan maparasahan. At nagpaplano pa kami tumakas, ha? Kawal, pastangin sa Haring Linceo. Haring Lencio, gumising ka. Sumama ka na sa kanya.
One day I can learn to love you too. Aking kaibigan, nais ko sa iyo ikwento yung aking pinagdaanan. Aking kama, nais ko makipag-isang dibdib kay Clarita. Lahat ng karapatan sabihin niya, akin lang si Clarita. Clarita. Wala kang karapatan sabihin yan, layas. Pero mahal din kita, kawad dakin siya ati kulong. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Saan ako dadalhin? Bitawan niyo ako! Kailangan ko dito makatakas upang matindi ang kanilang tulog. Pagkakataon na to para tumakas ang Ay, kaibigan, may narinig ka ba ang boses ng tao? Oo nga eh. Laura! Ay! Laura! I don't know who you are, nor why you're here, but let me make this one thing clear. I've got people to protect, nymphs I can't neglect, so I'm not taking chances, dear. If you make one wrong move, then you're done for. Anything I don't approve, then you're done for. I could put a spell on you, and you're done for. Boy, you better run, or soon you will be done for. I don't mean to tip your scale, but you will fail at placing any spells on me. I just ate a flower, one that claims your power, so you better cower now and flee. You must be a liar, mortals can't acquire money without dire consequence. Then I must be a god like you, cause I got this root from the ground with my bare hands. Hermes gave it to you, didn't he? Okay, fine, yes. Well, regardless, you and I are now evenly matched. Our fates are intertwined, they're attached. I've got people to protect, friends I can't neglect. So now there is no turning back. You've made your one wrong move.